Mabilis na announcement lang bago tayo magsimula mga kabayan. Para sa mga nasa ibang bansa, pwede na international shipping ang Habak de Bala. Mag-message lang sa Facebook page. Nariyan yung link sa comment section. Mamimigay din pala ako ng 200 pesos para sa 50 na tao. Anong gagawin? Doon sa page, mag-comment lang dito, tignan sa screen. Mag-upload ng picture kasama ang likha products at lagyan ng hashtag likha. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Mahabaging langit. Ang buong akala ko ay patay na ang batang ito. O siya, sumama kayo sa akin. Hindi kayo ligtas sa lugar na ito. Nasa malapit na ang aming tahanan at siguradong matutuwa ang lola imang mo kapag nakita ka niya. Pag-uusap ng tatlo. Kagad na silang umalis sa lugar. Sa pagkakataong iyon, hindi nagpakita si Silab. Ito ay sa kahilingan na din ng matanda dahil may ibang tao ang naroon sa kanyang tahanan. Pagdating sa bahay, nakita ni Penpen ang isang matandang babae. Nakaupo ito sa atangan at may hawak na tungkod. Marahan itong tumayo at lumapit sa kanila. Simeon, sino naman tong kasama mo? Tanong ng matandang babae. Manang imang, hindi kayo maniniwala. Pero yan ang anak ni Isabel, si Penpen. Ay, huwag mo nga kung pinaglolokong matanda ka. Hindi ito ang oras para magbiro ka ng ganyan. Pag-uusap ng dalawa. Bigla namang sumagot si Pen na labis namang ikinagulat ni tandang imang. Totoo po ang sinabi niya. Ako nga po si Pen. Wika ni Pen. Lumapit sa kanya si tandang imang. Pero ako mismong nakakita nang patayin kayong mag-ina. Paano kang nakaligtas? Tanong ni tandang imang. Mamaya na natin pag-usapan ng bagay na yan. Pumasok muna tayo sa bahay. Maaaring may ibang tao ang makakita sa atin. Tugon ni Tandang Simeon. Matapos ang pag-uusap ay pinakain at pinaglinis ng katawan si Pen at sakay tinuloy ang pag-uusap. Nung una ay hindi pa naniniwala si tandang imang. Ngunit nang makita nito ang suot na kwintas ni Pen, saka pa lamang napagtanto. Totoo ang sinabi ni Tandang Simeon. Dito na rin nagkaroon ng pagkakataong magpakita si Silab. Magandang gabi, tandang imang. Ikinalulugod ko ang muli nating pagkikita. Wika ng tikbalang. Yumuko naman si tandang imang para magbigay ng galang. Ay ganun din ako, Prinsipe Silab ng mga tikbalang. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang buong pangyayari? Tanong ng matanda. Hindi naman nagdalawang isip na magkwento ang gabay. Ayon dito, nang mga sandaling sumalakay ang grupo nila Eliezer, nagawa nitong ikubli sa sabulag ang bata, dinala sa kagubatan. Ayon pa sa pag-uutos ni Tiago, doon nila inantay ang mag-asawa, ngunit sa kasamaang palad ay si Tiago na lang ang dumating. Kalaunan ay pumanaw din dahil sa matinding pinsala. Hindi na ito nalaman pa ni tandang imang sa kadailanang nauna itong tumakbo kasama ang ilan pa sa kanilang kaanak. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng iyong ama. Ngunit masaya ko dahil buhay ka, Penpen. Hindi pa tuluyang napuputol ang inyong henerasyon at ganun din ang sa amin. Alam mo ba kung anong pinagbula ng iyong ina? Wika ni tandang imang. Hindi po eh.
Wala naman pong nabanggit sa akin si Lolo Munding. Tugon ni Pen. Kung ganon, makinig kang mabuti. Dahil sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pinaliwanag ni Tandang Imang ang tungkol sa yumaong anak na si Isabel. Ayon sa matanda, mula sa mahabang angkan ng mga puting mangbabarang ang kanyang ina. Ito ang tanging tagapagmana ng kanilang angkan, ngunit sa kasamaang palad ay namatay ito. Sa makatuwid, iho, ikaw ang magpapatuloy ng lahi ng iyong ina. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng dalawang malakas na angkan ng mga tagapagbantay. Kalahating babaylan, kalahating mambabarang. Wika ni Tandang Simeon. At ngayong nandito ka, panahon na para ipagkaloob sa iyo ang mga pamana ng iyong ina. Tumayo ang matanda upang kunin ang isang itim na baul. Muli itong naupo sa harapan ni Pen. Inabot ang bagay sa paslit. Binuksan niya ito. Tumambad ang isang kwintas na gawa sa itim na bato. Ayon kay Tandang Imang, ito ang nag-iisang bertud ng kanilang lahi. Tanging ang karapat-dapat na tagapagmana lang ang makakapagsuot nito at makakagamit ng buong kakayahan ng bertud. Walang pagdududa, ikaw nga ang nag-iisang tagapagmana ng iyong ina. Salamat sa amang may likha. Hindi niya hinayaang maputol ang aming saling lahi. Hindi makapagsalita si Penpen ng mga sandaling iyon. Wala siyang ibang nararamdaman kung hindi ang saya. Dahil sa buong buhay niya, inakala nitong wala ng ibang kaanak ang nabubuhay maliban kay Tandang Munding. O siya, magpahinga ka na at itago mo ang bertud na yan. Ingatan mong mabuti dahil paniguradong pag-aagawan yan ng mga kaaway sa oras na makita sa iyo. Wika ni Tandang Imang. Kagad namang nakatulog si Pen dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan ay maaga itong nagising dahil sa ingay ng mga manok. Lumabas ito ng tahanan. Nakita si Tandang Imang na nagsasaboy ng patuka sa mga ito. Oh, gising ka na pala. Sandali lang at tatapusin ko lang ang pagpapakain sa mga alaga natin. Wika ng matanda. Magandang umaga po, Lola. Pwede bang ako na yung gumawa niyan? Nakasanayan ko na kasi ang mga gawaing bahay sa amin ni Lolo Munding eh. Tugon ng binata. Inabot naman ni Tandang Imang ang sisidlan ng patuka. Oo nga pala. Nasaan si Tandang Munding? Bakit hindi kayo magkasama? Tanong ni Tandang Imang. Umalis po kasi si Lolo Munding. Hindi ko alam kung saan siya pumunta eh. Pero wag po kayo mag-alala. Maayos lang ang kalagayan niya. Bigla na lang kasi po yung nawawala tapos bumabalik din naman. Tugon ni Pen. Ay, ganun ba? O siya, tapusin na natin ang pagpapakain sa manok at tayo naman ang mag-agahan. Wika ni Tandang Imang. Matapos ay pumasok na ito ng tahanan. Naiwang mag-isa si Penpen sa bakuran. Naalala nito si Lolo Munding. Oo nga no. Ay nako, nasa na kaya yung matandang yun? Tanong ng binata sa sarili. Samantala sa baryong pinanggalingan nila Pen, muling umuwi si Lolo Munding sa kanilang tahanan. Nakita nito ang isang sulat mula kay Silab. Aba, talagang dinala si Penpen sa tirahan nila Tandang Imang. Ay nako,
Makasunod na nga lang doon. Wika nito sa sarili. Kagad nang naglakbay papunta sa kinaroroonan nila Penpen. Alam ni Silab na susundan sila ng matanda, kaya nag-iwan ito ng mga palatandaan. Hindi nagtagal ay natunton ni Lolo Munding ang tahanang pinaglalagian ni Pen. Nagulat ang binata nang makita itong paparating. Lolo Munding, saan po ba kayo nanggaling? Umalis na lang kami ni Silab dahil ang tagal mong bumalik eh. Bungad ni Pen. May pinuntahan lang ako. At saka, alam ko naman na dito ka dadalhin ng tikbalang na yon. Kaya panatag din ako na nasa mabuti kang kalagayan. Tugon ng matanda. Ilang sandali pa ay lumabas si Tandang Imang. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Lolo Munding. Munding, ay buhay ka nga. Mabuti naman at natunton mo ang lugar na ito. Halika sa loob. Ay siguradong pagod ka. Kumain ka muna. Marami tayong pag-uusapan. Habang kumakain ang dalawang matanda ay pinag-usapan nila ang mga nangyari. Simula nang magkaroon ng kaguluhan na naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Pen. Ayon kay Tandang Imang, nagawa nilang makatakas sa lugar bago pa man mapasok ng kalaban ang tahanan. Hindi na nila nagawa pang bumalik dahil alam ni Tandang Imang na wala din silang magagawa. Minabuti na lang ng mga ito na iligtas ang sarili. Ramdam ni Lolo Munding ang pagsisisi ni Tandang Imang. Ngunit pinayo niya itong pakawalan na lamang dahil hindi na maibabalik pa ang nakaraan. Tapos na yun, Imang. Ang mahalaga, kapwa tayo nandito para gabayan si Pen. Ngayon niya higit na kailangan ng ating patnubay bilang mga magulang. Wika ni Lolo Munding. Tama ka. Pasensya ka na kung mag-isa mong tinaguyod ang apo natin. Naduwag ako, Munding eh. Ngunit ganun pa man malaki ang pasasalamat ko at nagawa mong palakihin ng maayos itong si Penpen. Tugon ni Tandang Imang habang pinagmamasdan ang binata na nagsisibak ng kahoy sa bakuran. Tignan mo yung apo natin. Kahit dito pala, dala-dala niya yung palakol na ibinigay ko sa kanya. Wika ni Lolo Munding. Ang palakol na tinutukoy nito, ang sandata ng kanyang ama na si Tiago. Walang kalam-alamang binata na may taglay itong kakaibang lakas. At sa mismong oras na yun, matutuklasan niya ang lahat. Habang patuloy na nagsisibak, laking pagtataka ni Pen dahil hindi siya nakakaramdam ng pangangalay ng kamay at ang bawat paghataw niya ng palakol, lalo itong gumagaan. Hanggang sa isang kamay na lang ang ginagamit nito para magsibak. May kalakihan ng palakol na yun na kung papatayuin sa tabi ng binata ay halos lampas sa kanya ang kabuang haba. Gawa sa purong itim na bakal ang talim ng palakol. May mga simbolong nakaukit na bahagyang natakpan dahil sa kalawang. Hindi alam ni Pen na habang hinahataw nito ang palakol, unti-unting lumalantad ang mga simbolo. Laking gulat ng binata dahil nang iangat niya ito, tinamaan ng sikat ng araw. Paghataw ni Pen sa palakol, bigla itong nagpakawala ng malakas na enerhiya na naging dahilan ng pagkadurog ng malaking sangkalan. Kamuntikan pang liparin ang malaking kahoy na nakatambak sa tabi ng binata. Dali-daling lumabas ng bahay ang dalawang matanda. Tinignan ng kalagayan ng binata na nooy nakatayo lang habang nakatulala sa kawalan. Kagad namang nagpakita si Silab sa pag-aakalang nasa panganib ang buhay ng binata.
Anong nangyari? Nasaan ang kalaban? Pen, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Silab. Ay Silab, kinagagala kitang makita ha. Ay mabutit dinala mo dito si Pen. Wika ni Lolo Munding. Halos hindi naman makapagsalita si Tandang Imang. Dahil sa mga nangyari, idagdag mo pa ang muling pagpapakita ng gabay. Anong nangyari? Bakit may sumabog? Tanong ni Pen. Ikaw tong may hawak ng... Teka, hindi ba palakol ni Tiago ang hawak mo? Saan nang galing yan? Tanong ni Silab habang pilit na kinukuha sa binata ang palakol. Ngunit hindi niya magawang hawakan dahil kagad winasiwas ni Pen. Ito yung dala kong palakol nung umalis tayo. Pero hindi ko natatanda ang ganito kaganda yung talim niyo. Uy, ano ba? Sandali lang Silab. Bakit mo ba kinukuha? Sabing patingin ako eh. Ibigay mo sa akin ang palakol na yan. Napapangiti na lang si Lolo Munding sa tuwing makikitang ganito ang dalawa. Kahit kailan, hindi iniwan ni Silab ang ating apo. Kahit sobrang pasaway niyan, minsan punong-puno na sa kanyang tikbalag. Wika ni Lolo Munding. Halata naman ang pag-aalala ng tikbalang sa apo natin. Pero maiba ko, paano mong naitago ng ganyan ang sandata ni Tiago? Bakit ngayon lang uli ito nagpakita? Tanong ni Tandang Imang. Yan din ang ikinakatakot ko, Imang. Hindi ba may kakayahan kang bumasa ng hinaharap? Siguro may makikita ka sa oras na hawakan mo ang talim ng palakol. Tugon ni Lolo Munding. Kagad nitong tinawag ang binata at kinausap. Bakit po lolo? Ano po yan? Pumasok muna kayo sa bahay. May pag-uusapan tayo. Pati ikaw, Silab, pumasok ka. Tugon ng matanda. Padabog namang naglakad ang tikbalang papasok ng tahanan. Naupo ito sa pinakasulok ng bahay habang nakikinig sa sinasabi ni Lolo Munding. Pen, ilapag mo ang palakol sa mesa nang matignan ng lolo imang mo. Kagad itong inalapag ni Pen sa mesa. Naupo sa harapan ni Tandang Imang. Lola, bakit po parang kinakabahan kayo? Namamawis po kayo. Tanong ni Pen. Wala ito, iho. Medyo kinakabahan nga ako pero ayos lang. Ngayon ko lang uli gagawin ang ritual na ito. Tugon ni Tandang Imang. Huminga ito ng malalim, sabay hawak sa talim ng palakol. Laking gulat ni Lolo Munding nang biglang masunog ang hawakan nitong apoy. Ngunit hindi kumakalat ang apoy sa mesang gawa sa kawayan. Ilang sandali pa ay tumirik ang mata ni Tandang Imang. Nagsimula itong magsalita. Isang malakas na kaaway mula sa kabilang mundo ang magpapakita. Ito rin ang magtatakda kung mawawala sa tamang katinoan ng gabay. Maaaring mapahamak ang lahat ng tao, maging ang kanyang pinuno. Matapos ang pagbibigay ng pangitain, kagad nawalan ng malay ang matanda. Ang palakol naman, muling nagbalik sa dati nitong anyo. Isang propesya ang binigay ni Tandang Imag at ito ay may kaugnayan sa inyo ni Silab. Hindi pa maipapaliwanag sa ngayon dahil malabo ang mga sinabi ni Tandang Imag.
Pero iisa lang ang malinaw. Malakas na kalaban ang nagbabadyang dumating. Mula ito sa kabilang mundo. Ito ang dapat mong paghandaan. Lalong-lalo ka na, Silab. Wika ni Lolo Munding. Ilang sandali pa ay nagkamalay na ang matanda. Muli itong tinanong ni Lolo Munding. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong naaalala sa mga nangyari. Ano bang nangyari habang wala akong malay? Ang huling naaalala ko, nilikop ako ng puting liwanag. Tanong ni Tandang Imang. Yung huli niyo pong sinabi. Ang huli niyo pong sinabi. Tungkol po sa huling kalaban. At saka tungkol sa gabay. Sa gabay na maaaring mapahamak ang lahat. Wika ni Pen. Hindi ako sigurado, Pen. Siguro malalaman na lang natin to pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, kumain ka na muna. Kanina ka pa nagsisibak ng kahoy. Eto na ang palakol mo. Itago mo muna. Tugon ng matanda. Kagad namang kinuha ni Pen ang palakol. Inilagay sa isang sulok at pumunta sa kusina. Yan ang isa sa magagandang bagay tungkol kay Pen. Hindi nito masyadong dinadamdamang mga bagay-bagay kahit gaano pa ito kabigat. Wika ni Lolo Munding. Nakuha niya ang ugali ng kanyang ama. Mahinahon at mapagkumbaba. Ngunit naaawa din ako sa kanya. Dahil sa murang edad, napakabigat ng mga obligasyong nakaatang sa balikat niya. Tugon ni Tandang Imang. Ito ang kanyang kapalaran at wala tayong magagawa sa bagay na yon. Ang tanging may tutulong natin, gabayan siya patungo sa mabuting landas. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, patuloy namang nagbabangayan sina Pen at Silab. Bakit ba ayaw mong ipahawak sa akin yung palakol na yan kanina? Kung tutusin, ako naman ang nagbigay nun sa tatay mo. Tama ka. Ibinigay mo na to kay tatay, kaya hindi na ikaw ang may-ari. Ngayon, kung gusto mong hawakan yung palakol, makiusap ka ng maayos. Nagbuga ng hangin sa ilong si Silab. Tuluyang uminit ang ulo. Makiusap ng maayos. Hindi na. Kung ayaw mong magpairam, wag na. Wika nito at kagad nang naglaho. Humagalpak sa kakatawa itong si Pen dahil nagawa na naman niyang talunin sa asaran ang gabay. Kakaiba ang samahang nabuo sa pagitan nilang dalawa. Bagay na labis namang ikinakatakot ni Lolo Munding dahil sa propesiya ni Tandang Imang. Imang, matanong nga pala kita. Sana wag mong mamasamain ah. Bakit nga pala bigla kang nawala ng magkagulo? Tanong ni Lolo Munding. Ito ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Nagpasya akong umalis dahil bukod sa nakaramdam ako ng takot, merong sinabi sa akin si Isabel. Ito ay ang ilan sa mga kasulatan at libreta ng aming angkan. Kailangan ko itong itakas. Dahil sa oras na mapunta ang mga ito sa masamang kamay, paniguradong mananakaw nila ang mga kaalaman at maaaring magamit sa masama. Pagpapaliwanag ni Tandang Imang. Pumasok ang dalawang matanda sa bahay. Kinuha ni Tandang Imang ang sinasabing kasulatan. Nakalagay ito sa isang baul na may katamtamang laki. Nang buksan ito ng matanda, tumambad ang ilang libreta, maging ang mga kalatas.
mula naman sa angkan ni Lolo Munding. Mabaging langit, nasa'yo pala ang mga kalatas na ito. Ang buong akala ko ay natupok na kasama ng aming tahanan ang lahat ng kaalaman ng aking lahi. Malaking tulong ito para kay Pen. Akmang tatayo na sana si Lolo Munding upang tawagin ang binata nang bigla itong pigilan ni Tandang Imang. Nauunawaan ko ang gusto mong mangyari. Pero sa palagay ko, hindi pa ito ang tamang panahon para ipasa ang mga kaalamang ito sa kanya. Wika ni Tandang Imang. Hindi mo alam kung gaano nakalayo ang narating ni Pen pagdating sa aral ng aming angkan. Sigurado ko mas magiging malakas siya dahil pareho niyang taglayang dugo mula sa inyong mga mambabarag at mula sa aming mga babaylan. Dali-dali nitong tinawag si Pen na noon ay patuloy pa ring inaasar si Silab. Kaagad namang lumapit ang binata. Bakit, Pulo? Naglalaro lang naman kami ni Silab eh. Nandyan lang yan, hindi lang nagpapakita. Wika ni Pen. May mga bagay kang kailangan malaman, Pen, tungkol sa iyong ama at ina. Panahon na para tanggapin mo ang lahat ng pamana. Wika ni Lolo Munding. Kaagad namang pumasok ang binata sa bahay. Naupo ito sa sala. Lumabas sa kwarto si Tandang Imang. Nagulat ang binata dahil nakasuot ito ng kakaibang kasuotan. Pero, ano pong gagawin ni Lola? Bakit ganyan po yung bihis niya? Tanong ni Pen. May isasagawa kaming ritual at ito ay nangangailangan ng iyong presensya bilang tagapamagitan mula sa magkabilang angkan. Magtiwala ka lang sa amin, Pen, para ito sa ikabubuti mo. Tugon ni Lolo Munding. Nagsimulang magpausok ang dalawang matanda. Humalimuyak sa buong paligid ang napakabangong amoy. Unti-unting nawalan ng malay si Pen hanggang sa tuluyang makatulog. Nag-usal ng dasal si Tandang Imang at inihip ito kay Pen. Nakahingi na ako ng permiso sa mga bantay. Ang kailangan na lang niyang gawin, makarating sa dapat niyang puntahan at makabalik ng buhay. Nanlaki mga mata ni Lolo Munding nang marinig ang sinabi ni Tandang Imang. Teka, anong sinabi mo? Makabalik ng buhay? Tanong ni Lolo Munding. Oo, Munding. Kailangan niyang malampasan ang pagsubok sa kabilang mundo. Ito ang pamamaraan ng aming angkan. Tugon ni Tandang Imang. Ito rin ang kailangan niyang pagdaanan sa aming angkan. Pero dapat sa tamang gulang eh. May tiwala ko sa aking apo. Naway pagpalain siya ng mga gabay. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang sa kabilang banda, nagising si Pen sa isang hindi pamilyar na lugar. Dahan-dahan itong bumangon at inikot ang tingin. Nakapa nito sa tabi niya ang palakol na pagmamay-ari ng kanyang ama. Dinampot niya ito at nagsimulang maglakad. Nakarating ang binata sa isang sangang daan. Napakamot ng ulo si Pen dahil hindi nito alam kung saan papasok. Akmang hakbang na sana ito papunta sa kaliwa nang may marinig siyang boses. Ben, saan ka pupunta? Napalingon ng binata dahil pamilyar sa kanya ang boses na yun. Tay, kayo po ba yan? Saan po kayo nanggaling? Saka, bakit niyo naman ako iniwan? Tanong ng binata.
Lahat ng pangyayari ay may dahilan. Ang pagkawala ko, isa lang sa mga kaganapang kailangan mong pagdaanan para mas lalong malinang ang iyong katatagan. Tugon ni Tiago. Matapos ay naglakad ito palayo sa sangang daan. Naupo ito sa ilalim ng puno. Tinawag nito ang binata, ngunit nanatili lang nakatayo si Pen. Katatagantay, alam niyo po ba kung paano ko nanghina? Alam niyo po ba yung pinagdaanan ko? Tanong ni Pen. Pasensya ka na anak kung iniwan kita ng maaga. Pero tignan mo kung nasaan ka ngayon. Ang layo na ng narating mo. Tugon ni Tiago. Nagsikap po ko, tay, dahil gusto ko maging kagaya nyo. Kayo po ang naging inspirasyon ko. Wika ni Pen. Anak, hindi ko ginusto ang iwanan ka. Pero ito ang tawag ng tadhana para sa akin. Ito din ang nagbigay ng daan para mailatag sa iyo ang tadhana mo. Tugon ni Tiago at muli itong tumayo. Naglakad papunta sa tabing daan. Ano po bang pagsubok to? Bakit kailangan kong pagdaanan? Tanong ni Pen. Dito mo masusukat ang iyong pagkatao. Piliin mo ang tamang daan. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang landas na tatahakin. Mula dito mag-isa ka ng lalakad. Kaya ito ang huling payo ko sa iyo. Piliin mo ang tamang landas. Matapos magsalita ay kagad nang umalis si Tiago. Hindi na sumagot pa si Pen dahil napagtanto nito ang sinasabi ng kanyang ama. Sabay ding tumalikod ang binata. Tinahak ang daan sa kanan. Patuloy na naglakad si Pen. Laking gulat nito dahil sarado ang daan. Ang buong akala niya ay nagkamali siya ng piniling daan. Ngunit akmang babalik na sana ito nang muling may magsalita. Saan ka pupunta? Aatras ka na? Biglang lumingon si Pen. Nakita ang ina na nakatayo sa harapan. Ano ba yan? Nandito pala kayong dalawa eh. Nagkita na ba kayo ni tatay? Napangiti si Isabel. Naglakad papalapit sa binata. Nawala ang pagiging matigas nito at dali-daling niyakap ang ina. Pasensya ka na anak ha, kung maaga kaming umalis ng tatay mo. Ito kasi ang nararapat eh. May tadhana kang kailangang harapin. Hindi yun magaganap kung mananatili kami sa tabi mo. Hindi naman kasi patas eh. Bakit kailangan agad? Maging matatag ka. Dahil kung hindi, walang tatayo para sa'yo. Alam ko na po yun. Paulit-ulit nga pong pinapaalala sa akin ni Silab ang bagay na yan. Nakakalungkot lang po kasi nawala kayo eh. Pero kahit papano nagkaroon ako ng pagkakataong makita kayo ni tatay. Ngayon, malinaw na ang mga dapat kong gawin. Magaling anak. Ngayon bumalik ka sa mundo ng mga buhay. Dahil wala dito ang totoong pagsubok. Pag-uusap ng mag-ina. Dali-daling tumakbo si Pen palabas ng lugar. Nang makarating ito sa pinanggalingan. Laking gulat nito dahil nahulog siya sa bangin. Napasigaw ang binata at biglang lumagapok ang sahig. Pagdilat nito ay nasa loob siya ng tahanan. Oh, mabuti naman at nakabalik ka na. Anong nangyari? Tanong ni Lolo Munding. Nakausap ko po si tatay sa kasinanay. Wala naman pong gaanong nangyari lo.
Pero ang bili nila sa akin, magpatuloy ako sa buhay. Wag ko daw pong tignan na kawalan ng pagkawala nila. Sa halip, ituring ko daw yung daan para mas lalo akong lumago. Tugon ni Pen. Teka, nakakapagtaka ang nangyari sa'yo ah. Yung mga nakaraang kagaya mo, nagdaan sa matinding pagsubok sa mundo ng mga patay. Pero ikaw, nakipag-usap sa mga magulang mo. Wika ni Tandang Imang. Hindi lang naman po yun yung sinabi nila sa akin, Lola eh. Pinabalik nila ako. Dahil ang totoong pagsubok daw wala sa mundong yun. Nandito daw po sa mundo ng mga buhay. Wika ni Pen. Makabuluhan ang sinabi ng mga magulang mo, Pen. Dahil hindi ka nga naman makakaranas ng pagsubok sa mundo ng mga patay. Pero ang ipinagtataka ko, kung anong klase ng pagsubok ang pagdadaanan mo. Wika ni Lolo Munding. Siguro malalaman natin sa mga susunod na araw, Lo. Sa ngayon, maging panatag na lang tayong may pagkakataon pa para pagandaan ng lahat. Tugon ng binata. Laking gulat ng dalawang matanda. Kapansin-pansin ang biglang pagbabago sa pamamaraan ng pananalita ni Pen. Matapos makipag-usap sa mga matatanda, lumabas ito papunta sa kagubatan. Piniling maglakad-lakad dahil ayaw niyang ipakita sa dalawang matanda ang pag-iyak dahil sa pananabik sa mga magulang. Habang nasa gitna ng gubat, napansin nitong hindi sumusunod sa kanya si Silab. Kadalasan sa tuwing lalakad mag-isa ang binata, nakabuntot ang gabay nito. Nakakapagtaka. Saan kaya nagpunta si Silab? Himala, hindi yata nakasunod sa akin. Wika ng binata sa sarili. Hindi rin ito naramdaman ang presensya ng gabay, kaya inakala nitong nagpapahinga si Silab. Hindi nito namalayang nakarating na siya sa pinakagawing dulo ng kagubatan. Dito ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Alam ng binatang hindi pangkaraniwang tao ang nagtatago sa paligid, kaya dali-dali itong naglakad pabalik ng tahanan. Sa kasamaang palad, hindi na matandaan ni Pen ang daan pabalik. Nako, naloko na. Naligaw pa yata ako ah. Muling wika ni Pen. Patuloy lang itong naglakad nang makarinig ng malakas na angil at halakhak ng mga hindi nakikitang nilalang. Hinawakan ng binata ang tangang mutya. Binulungan ito ng kailingan para sa proteksyon. Bigla namang naglabasan ang mga nilalang mula sa madilim na bahagi ng gubat. Isa-isang lumapit sa binata para subukan ang depensa ni Pen. Sa kasamaang palad, tuwing lalapit ang mga ito, muli lang silang bumabalik sa pinanggalingan dahil sa lakas ng poder at bakod na dulot ng tangan nitong mutya. Ngunit kahit kaya pang dumepensa ng binata, alam nitong hindi basta-bastang makakalabas sa kagubatang iyon dahil punong-puno ng mga elemento ang gusto siyang kainin. Silab, nasan ka ba? Kung kailan naman kailangan ko ng tulong oh. Saka pa nawawala tong kabayo na to eh. Wika ni Pen. Naiwan din ito sa tahanan ang kanyang palakol, kaya alam niyang dehado siya sa laban. Ngunit wala ng ibang paraan para makaligtas sa panganib. Kailangan niyang lumaban. Ikinuyom ni Pen ang kamao. Nagsimulang salubungin ang atake ng mga nilalang. Hindi makapaniwala ang binata sa taglay na lakas dahil nagagawa niyang patalsikin pabalik ang mga nilalang na umatake sa kanya sa pamamagitan ng isang suntok lang. Sunod-sunod na sumalakay ang mga ito.
Ngunit nagagawa silang sabayan ni Pen. Bagay na labis itong ipinagtaka. Dahil hindi naman sumasalakay ang mga elemento sa lugar na yon, maliban na lang kung hindi sila pangungunahan. Biglang napangiti si Pen dahil alam niyang ito ang sinasabing pagsubok ng mga magulang. Patuloy na nakipagbuno sa mga engkanto ang binata hanggang sa tuluyang matalo ang mga ito. Silab, kung nandyan ka, pwede ka nang lumabas. Wika ni Pen. Mula sa malaking puno ng nara, lumabas ang gabay. Laking gulat ng binata dahil dala nito ang palakol. Inihagis ito ni Silab sa kanya. Matapos ay kagad ding naglabas ng sandata ang gabay. Magaling ang ipinakita mong lakas. Pero hindi sapat yun. May hinang elemento ang nakalaban mo. Kaya madali lang sa'yo ang manalo. Ito ang totoong pagsubok, Pen. Dito natin malalaman kung karapat dapat kang ang tawagin tagapagmana ng iyong mga magulang. Wika ni Silab, sabay sugod sa binata. Hindi lubos akalain ni Pen na ang magbibigay ng huling pagsubok sa kanya walang iba kung hindi ang sariling gabay. Iniilagan lang ng binata ang malalakas na atake ng tikbalang. Walang pagdadalawang isip si Silab ng mga sandaling iyon. Ang nakikita sa kanya ng binata, purong intensyong pumatay. Lumaban ka, Pen. Hindi mo ko matatalo sa pamamagitan ng pag-iwas lang. Wika ni Silab. Ikinagulat nito ang sumunod na sinabi ng binata. Hindi rin makukuha sa pakikipaglaban lang ang tagumpay. Kung minsan, kailangan mong iparamdam sa kaaway mo na dapat kanyang katakutan. At sa kaso mo bilang gabay, ipapakita ko sa iyo kung papaanong susunod. Biglang napadapa sa lupa si Silab nang makitang hawak-hawak ni Pen ang kanyang mutya. Naisahan mo ko. Hindi kita naisahan, Silab. Alam ko lang ang punto ng pagsubok na ito. Yun ay ipakita sa iyo na ako ang karapat-dapat na tagapagmana ng aking ama. Hindi makatayo si Silab ng mga sandaling iyon dahil sa kapangyarihang taglay ng mutya ng kambalsaging. Sumusuko na ako. Mabuti naman. Naisip mo ang bagay na yan, Pen. Ngayon napatunayan mo na ikaw nga ang karapat-dapat na kilalanin bilang tagapagmana ng iyong ama. Wika ni Silab. Kagad namang kinalas ni Pen ang dasal. Pinakawala ng gabay. Noon pa man, alam ko na ang punto ng pagsubok na ito, Silab. Pasensya na kung kinakailangan kong gawin yon. Tugon ni Pen. Naiintindihan ko, Pen. Kailangan ko lang ding masiguro na nasa tamang tao nga ang mutya at ang aking katapatan. Pagkatapos ay nakabalik na sila sa tahanan ni Tandang Imang. Saktong nakahanda na ang hapunan, kaya dire-diretsyong naupo ang binata sa mesa nang hindi man lang nakakapaghugas ng kamay. Kagad itong sinaway ni Lolo Munding. Aba, Pen, anong nangyari sa'yo at bakit ganyan ang itsura mo? Maghugas ka nga muna ng kamay bago ka kumain. Wika ni Lolo Munding.
Pasensya ka na po lolo ah. Gutom na talaga ako eh. Ito siguro yung epekto ng pagsubok na sinasabi ni tatay. Tugon ni Pen. At habang kumakain, pinag-usapan nila ang mga kaganapan. Nagulat ang dalawang matanda dahil hindi nila alam na yung araw na yun mangyayari ang sinasabing pagsubok. Alam ko naman na magagawa mong lampasan ang pagsubok na yon. Ni minsan, hindi ako nagduda sa iyong kakayahan. Wika ni Lolo Munding. Tama ang lolo munding mo. Alam kong karapat dapat kang tagapagmana ng kaalaman ng iyong ama't ina. Hala, bilisan mo nang kumain. Sisimulan mo na ang pagsasanay sa ating mga kaalaman. Tugon ni Tandang Imang. Matapos kumain, inilatag ng matanda ang napakaraming kalatas sa harapan ni Pen. Nalulula ang binata sa mga nakasulat dito. Hindi makapaniwalang ganong kalawak ang saklaw na abilidad ng barang. Sa mga hindi nakakalam, ang kakayahang pambabarang ay hango sa salitang barang na isang uri ng salagubang. Kawig ito ng mga uwang. Meron itong 6 na matatalas na paa na ginagamit upang hukayin ang katawan ng patay na hayop upang doon mangitlog. Kalaunan pag napisa ang mga ito, kakainin ng mga maliliit na barang ang laman ng nilalang ng kanilang pinagpisaan. Kapag sa tao naman ginamit ang mga insekto, ito ang naging dahilan ng pagkakasakit at kalaunan ay nagiging sanhi ng kamatayan. Maraming antas ang pagiging mangbabarang. Nakadepende sa kakayahan ng isang tao kung paano niyang mararating ang mga antas na ito. Balik tayo sa kwento. Ang iyong ina, isa sa mga mambabarang na may titulong Bagaytan. Ang ibig sabihin, pinakamataas ang kanyang kaalaman na kahit ilang mambabarang pa ang pagsama-samahin, hindi siya magagawang talunin. Pagpapaliwanag ni Tandang Imang. Patuloy na binasa ni Pen ang mga kalatas. Iniwan ito ng dalawang matanda para matulog. Medyo malalim na ang gabi ng mga oras na yon. Kaya hinayaan na lang muna nila si Pen na basahin ang mga kasulatan. Sa pag-aakalang hindi ito gagawa ng anumang ikakapahamak. Ngunit laking gulat ni Tandang Imang nang magising ito. Dahil naapakan niya ang isang malaking lakang na naglalakad sa sahig. Halos mapatalon ito sa takot. Nang lingunin si Pen, nakadapa ito sa mesa habang may 2 pang malalaking lakang ang nakapatong sa likod nito. Nang maramdaman ng mga lakang ang presensya ng matanda, kagad itong humarap sa kanya na tila pinoprotektahan si Pen. Pen, kumising ka po. Anong nangyayari? At saan nanggaling ang 3 lakang na ito? Pupungas-pungas namang bumangon ang binata. Kinuha ang 2 lakang sa kanyang likuran. Halos kasing laki lang ito ng kamao ng binata. At ang isang naapakan ni Tandang Imang, halos kasing laki ng ulo ng 1 taong gulang na sanggol. Sila po ba lola? Mga alaga ko po. May dasal lang akong binasa ng paulit-ulit eh. Tapos yan na po. Nanlaki ang mga mata ni Tandang Imang nang makita ang sinasabi ni Pen. Ito ay mga dasal kung papaanong tumawag ng mga makapangyarihang insekto na tanging ang mga bagaytang mambabarang lang ang may kakayahang gumawa. Paano mong nagawa ng maayos ang ritual na ito, Pen? Nangangailangan ito ng pag-aalay ng dugo. Tanong ni Tandang Imang. Yun nga din po ang nabasa ko eh. Pero hindi po ako nagsagawa ng pag-aalay. Paulit-ulit ko lang pong binasa yung nakasulat
Tapos hinawakan ko yung nakaguhit na insekto. Nagulat po ko, pumasok po sila sa bintana eh. Dinampot ng matanda ang isa sa mga lakang. Pinagmasdang mabuti. Saka pa lamang napagtando ni Tandang Imang na ang lakang na iyon pagmamay-ari ng yumaong ina ni Pen. Dali-daling pinunta ni Tandang Imang si Lolo Munding na nooy nagkakape sa labas ng tahanan. Pinaliwanag ang nagawa ng apo. Oo, alam ko. Nakita ko na siya kanina. Hindi na ako magugulat. Nananalaytay sa kanyang katawan ng dugo ni Isabel. Wika ni Lolo Munding. Wala ni isa sa amin ang nakagawa ng ganito, Munding. Kahit si Isabel. Inabot ng ilang taon bago siya makatawag ng isang salagubang. Pero si Pen, minuto lang ang binilang. Nagawa niya magpalabas ng mga lakang. Wika ni Tandang Imang. Huwag ka nang magulat sa mga pangyayari, Imang. Anak ng dalawang magaling na tagapamagitan si Pen. Natural lang siguro na magkaroon siya ng ganong kapangyarihan. Muling wika ni Lolo Munding. Lingid sa kaalaman ng mga ito na ang may kagagawan ng pagdating ng mga lakang ay ang tangang mutya ni Pen. Kaunting pagpapaliwanag sa mutya ng kambalsaging. Bihira ang mutyang ito. Iilan lang ang may tangan. Kakaiba din ng kakayahan dahil nagagawa ng may tangan sa mutya ang pasunurin ang kahit anong hayop, maging ang mga elemento. Maliban pa dito, nagbibigay din ng kakaibang proteksyon sa may tangan ang mutya. Walang tigal po ang maaring lumusot sa katawan nito, lalo na kung ang dasal na gagamitin ay mula sa kaliwa. Sinasabi ring ang mutya ng kambalsaging ay may kakayahang bumuhay ng elemento, ngunit wala pang nakapagpatunay ng kakayahang ito. Ayon sa ilang kasulatang nabasa ni Lolo Munding, hindi literal na nabubuhay ang mga nilalang sa pamamagitan ng mutya, kundi isinisilang sila sa ibang katawan. Sa madaling sabi, muli silang ipinapanganak. Ilang sandali pa ay lumabas ng tahanan si Pen. Bitbit ang tatlo nitong alaga. Pinakawalan ng mga ito. Nagsipaghukay sa lupa upang doon magtago. Medyo nakakabagot po yung pagbabasa, Lolo. Pwede bang maglakad-lakad muna ako sa labas? Wika ni Pen. Oo naman na po. Ay sige, maglakad-lakad ka muna. Pero umuwi ka bago mag-agahan na. Isama mo si Silab. Tugon ni Lolo Munding. Pagkatapos agad namang lumakad ang binata, nakasunod sa kanya si Silab. Hindi ko noon nakikita ang tikbalang na yan kay Tiago. Paanong nagagawa ng apo mo na pasunurin ang isang mataas na uri ng elemento? Tanong ni Tandang Imang. Diyan nga din ako nagtataka, Imang. Ang alam ko nung isinilang si Pen, nasa tabi niya si Silab. Ni minsan hindi ito humiwalay sa kanya. Lalo lang tumibay ang kanilang samahan nung nagsimulang magsanay si Pen. Pagpapaliwanag ng matanda. Sa wari ng mga ito, may kakaibang ugnayan ng dalawa, maliban sa pagiging gabay ng mutya ng binata. Habang naglalakad, natanaw ni Pen ang bayan. Nasa mataas na bahagi sila ng kabundukan, kaya naman nakikita ng mga ito ang kabuuan ng kapatagan. Silab, parang gusto kong pumunta sa lugar na yun ah. Wika ni Pen. Huwag mong gagawin yan, Pen. Masyadong mapanganib ang iniisip mo. Alam mo namang mahigpit na ipinagbabawal sa'yo ang magpakita sa maraming tao
Tugon ni Silab. Alam nitong hindi makikinig ang binata sa mga sasabihin niya. Gaya ng iniisip ng gabay, tumuloy pa rin ang binata sa binabalak. Wala na ring nagawa si Silab kung hindi sundan ito. Habang papalapit ang binata sa bayan, parami ng parami ang nakikita niyang tao. Pinagtitinginan siya ng mga ito dahil may isang napakagandang itim na kabayo ang nakasunod sa kanya. Nag-ikot ang binata sa paligid hanggang sa makarating ito sa pamilihan. Hindi naman na bago kay Pen ang ganong lugar dahil madalas din siyang magpunta sa merkado noon para magbenta ng mga banig. Habang nag-iikot, hindi na malaya ng binatang may nakasalubong itong lalaki. Dahil hindi nakatingin sa dinadaanan si Pen ay nabangga niya ito. Dahilan para magkandahulog ang dala ng lalaki. Pwede ba tumingin ka nga sa... Teka, pamilyar ka sa akin ah. Saan nga ba tayo nagkita? Wika ng lalaki. Hindi ko alam. Hindi ko rin naaalala yung mukha mo eh. Ayos ka lang ba? Pasensya na kung nabangga kita ah. Sige na, mauna na ako. Tugon ni Pen. Matapos ay tumuloy na ito sa paglalakad. Ngunit muli siyang tinawag ng lalaki. Sandali lang. Hindi ba ikaw yung anak ni Tiago sa ni Isabel? Biglang natigilan si Pen. Nilingon ang lalaki. Oo, tama ka, ako nga. Bakit? Anong kailangan mo? Tugon ng binata. Naglabas ng patalimang lalaki. Itinutok sa leeg niya. Sumama ka sa akin. Kung ayaw mong gilitan kita ng leeg. Hinawi ni Pen ang kutsilyo at nagsalita. Hindi mo na kailangan ng kutsilyo para pasunurin ako. Tara, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Pen. Huwag ka nang magtanong. Sumama ka na lang. Tugon nito. Sabay hila sa braso ni Pen. Naglakad ang mga ito hanggang sa makarating sa pinakadulo ng baryo. Huminto ang dalawa sa isang bakanteng lote. Nakita ang dalawa pang kalalakihang nag-aantay doon. Sino ba yung kasama mo? May kabayo pandala. Ikaw tabyo. Kung sino-sino na lang yung dinatampot mo sa daan. Wika ng lalaki. Naupo si Pen sa lupa habang pinapakinggan ang pag-uusap ng mga ito. Hindi naman sa ganun, husto. Malakas ang kutob ko na nahanap na natin ang anak ni Tiago at Isabel. Tugon ni Tabyo. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan eh. Paano kung magkamali na naman tayo? Eh lalo tayong mananagot kay amo. Wika ni Husto. Habang nag-uusap ang dalawa, tinignan ni Pen ang isa pang lalaki. Mahinahon itong nakaupo sa sulok habang nakatitig ng nakakaloko kay Pen. O ikaw, hindi ka ba makikisali sa usapan ng dalawa mong kasama? Nagulat ang dalawa nang marinig ang boses ng binata. Hoy kutong lupa, huwag mong kakausapin ng ganyan si amo. Baka samain ka. Wika ni Husto. Teka, ano bang mali sa sinabi ko? Tanong ni Pen. Hindi nakasagot si Husto dahil ang isang lalaki ang gumawa nito para sa kanya. Hindi ako nakikisali sa usapan ng makikitid ang utak. Hoy bata, kung gusto mo tayong dalawang mag-usap, halika, lumapit ka sa akin. Wika ng lalaki. Pasensya na ha. Pero hindi ako nakikipag-usap sa mga taong hindi ko kilala. Tugon ni Pen. Ganun ba? Eh di magpapakilala ako.
Ako nga pala si Andres. Ikaw, anong pangalan mo? Tugon ni Andres. Pen-pen ang tawag sa akin ng mga magulang ko. Pero pwede mo akong tawaging Pen. Kung ganon, ikinagagala kitang makilala, Pen. Alam mo bang, matagal na panahon ka na naming hinahanap. Malaki ang naging perwisyo mo sa amin, lalong-lalo na sa aking ama. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Pakiintay na lang yung part 3. Comment lang kayo kung gusto nyong ibagsak na natin kagad. Salamat.